to, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama. Nagpapakumbaba po, nagpapalinis sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Nagpupuri, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, Ama. Sa mga oras na to, dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Panginoon Lord, na patuloy mo kaming siyasatin ang aming mga puso sa mga oras na to, Ama, sa iyong harapan, O Diyos. Ano man ang nakikita mo, Panginoon, na kapintasan, ano man laman ng puso namin na hindi kalooban, Panginoon, ng iyong way, Panginoon Lord, tanggalin mo po, Panginoon. Patuloy mo kaming linisan, hugasan ang aming mga puso, na maging kasing puti ng niebe, Ama, at maging tamang motibo sa iyong harapan, O Diyos. Ama, patuloy mong pagharian ang bawat buhay ng bawat isa sa mga oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito sa loob ng gawain ng spiritual mentoring, Ama. Patuloy kang maghari at ang bawat presensya mo, Panginoon Lord, ang aming maranasan sa bawat araw, Panginoon. Muli, Panginoon, nilalapit ko sa iyo, Panginoon, aking buhay, Ama. Patuloy mong i-rain yung grace and mercy mo sa aking buhay, Panginoon. Patuloy mo kong pagkalooban, Ama, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Ama, sapagkat inaamin ko, Ama, na kung sa ng karunungan ko lang, Panginoon, wala po akong kayang gawin. Kaya, Panginoon, ikaw po ang siyang magliwanag sa aking buhay. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Gamitin mo lang ang aking mga bibig, Panginoon, na makapagpahayag ng salita na ikaw lang, O Diyos, ang tunay nakakaunawa dahil ikaw lang, Panginoon, ang nagbigay ng inspirasyon sa iyong mga banal na salita, Ama. Patuloy po pong parangalan ang iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng aking buhay at maging pagpapala po ako, O Diyos, sa aking mga kapatid sa oras na to. Purihin at dakilain ang iyong pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Ayan. So tayo po ay dadako po sa ating topic ngayong araw na to. Ano po? Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ang topic po natin ay sa First Chronicle 18. Na po? Yan, makikita po natin diyan na ang ating mga yung kwento po ng katagumpayan ng pamumuno at pagre-reign po ni King David no, sa panahong ito. So makikita niyo po diyan yung ating mga key characters, si King David, no po. Siya po yung second king over all Israel and Judah, no po. Si Hadadezer, the son of Rohab, and the king of Sova. Ito po yung mga key character, no, yung mga nangunguna po. An enemy of Israel, kaaway po siya ng Israel. Si Toy, ano po, si To o si Toy, the king of Hamat. Siya po yung namumuno sa country po, na nag-cultivate ng friendship with David because they were mutual enemies, ano po, of Hadadezer and Hadoram o si Horam, the son of To, and si Abishai po, one of David, 30 mighty men. And he is the brother of Joab. Amen. So dito po makikita natin na po sa kwento na matutunghayan po natin dito. Makikita natin from verse 1 na po hanggang 13, makikita natin doon yung power po ng extension na po ng Israel sa lahat ng ng mga borders na panalo, na ipanalo una po, na ipanalo po niloob ng Panginoon, hindi lang si King David ang nakapagpanalo sa bansang Israel, kundi sa tulong at gabay po ng Panginoon. Kasi 'di ba matagal na natatalo sila po, at ito po yung panahon na magre-reign na po yung pamumuno ni King David po, and God gave David victory over his enemy po, dahil ang kaaway ng Israel, kaaway ni King David. Amen? So lahat po ng nasa domestic at bordered po sa border na kapalibot palibot po sa lugar po ng Israel, napilit sinasakop at till now nakikita niyo po ang kanila pong galit sa Israel, ganun na lamang nagaganap pa rin. Kaya makikita natin in King David time po, makikita natin doon yung influence po of the kingdom of Israel na nag-i-spread more than ever before. Na higit pa sa mga nakaraan na history nila. Ito po, nakikita niyo dito kung paano tutulungan ng Panginoon si David na maipanalo po ang Israel sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Natalo niya ang Palestine na talagang kaaway po,
ng Israel dahil gusto nilang masakop at gano'n din po ang Moabite, 'di ba po? Na ano niya ang Moabite at naging servant nila, ano po? Hindi hindi as in talagang natalo nila na naging talunan na katulad ng Palestine na po na niloob ng Panginoon na matalo sila, na po? Kaya nila natok yung city ng Gath, na po? Pero ito pong mga Moabite, niloob ng Panginoon na matalo po ni King David, pero they used them as a servant, no? Naging tagapaglingkod po sila, na po, sa paghahari ni David. At dun nga po na-meet po ni Haring David si Hadadezer, ano po, of Zova, ano po, in his way to Euphrates River at pinalo din po niya. No? Sunod-sunod na pagkapanalo po ang binigay at pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. No po, sa tulong at gabay ng Panginoon kung paano po siya, kung paano niya to na ipananalo. No po? And makikita niyo doon, David took 1,000 chariot, di ba po, and 20,000 foot soldier from Hadadezer, na po, at ikinip niya po yung mga horses, na po, at yung 100 na chariot, na po, para sa kanila. So dito, makikita niyo po dito, no, hallelujah, makikita po natin dito sa sa chapter ng First Chronicle 18 na po kung paanong it come to pass, na po, na sa panahon po ng laging pagdaan nila ng pagsubok, ano po, mga atake po sa kanila, ano po, dito makikita natin po kung paano po yung pamamahala ni King David at kung paano na-surround yung village ano po ng Israel na kung bakit gustong-gusto nila atakihin yung God's people, no po, makikita ninyo doon yung mga ginagawa nila na pagsakop mula pa noon hanggang ngayon. Kung makikita niyo kung gaano lang kaliit ang Israel, kung bakit ganun na lang gusto nilang pabagsakin ng mga Palestine, ng mga Moabite at iba't ibang klase pang mga lahi po. Ano, dito makikita natin na hindi lahat gusto naman ng Diyos na ma-destroy sila. Katulad po ng Moabite. Ano po? Nag-ano sila ng tributes. Kumbaga, niloob po ng Panginoon na hindi lahat ng nation, ng closer na bansa, ano po, ay ma-destroy. Hindi po niloob ng Panginoon, generally. Ano po? Kaya, yung, ang Panginoon po, He wanted Israel to be blessed and be a strong nation. Yun yung gusto ng Panginoon kasi yun yung pangako niya, yun yung covenant niya sa kanyang bansa po na pinangakuan, na po. Kaya yun po ang Israel. Kaya ito ay nire-recognize ng Panginoon na magkaroon ng dominance, ibig sabihin paghahari, ano? Gusto niya na magkaroon ng lakas at strength at ito yung nababalitaan ng mga tao sa paligid. Kaya dito sa verse 3 and 8, makikita nyo on how Tatay David conquered the Syrian alliance. No po? Mga Syrian kasi yung mga ano ni Hadadezer. No po? Sila yung mga Syrian country. Ano po? Kaya makikita niyo doon kung paano niya nakuha lahat ng mga chariot, ng mga horses, ng mga gold, di ba? Mga silver, ano po, yung mga yaman nila, mga bronze, ano po, Um, kaya ang ginawa po dito may establish sabi dito as he went to establish his power by river Euphrates, ano po, ginamit ito ng ni David, ano po, yung mga silver doon ayon sa nabasa ni Ate, ano po, yung mga gold, ano po, inalay yon para sa Panginoon, ano po, yung mga gold sa kanyang tahanan, inano po yon, no, at pinroteksyonan ito, ano po, sa pamamagitan ng pagre-reign ng kaharian po ni Tatay David, ginamit nila to, kinasangkapan nila to, ano po, para sa kanilang pag-atake, ginagamit din po ni Tatay David, ano po, na yung mga kayamanan na nakukuha nila, ano po, para sa kanyang nasasakupan, ano po. Kaya, andun po, andun yung kanyang ano, yung kung makikita niyo po yung mga horses dito, hindi lahat, no, hindi lahat kinerd niya, na po. Kasi napakaraming horses noon, 'di ba po? Kaya yun lang pong iba ang kanyang kinuha. And then, hindi niya po ito binalik sa mga kalaban. Ano po? He spread enough sabi niya dito,
um, he spared enough of them for 100 chariot. No? Ang kinuha lang niya, yung isang daan na horses, tapos isang daan na parang kalesa po, no po, para magamit nila. So, he spared, he spared enough, sabi po, ano, yung lang kailangan nila ang kinuha niya, no po. Nirefuse niya na kuhanin yung lahat, no po, ng mga horses as military weapon. Bakit po? Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Higit siyang nagtitiwala sa Panginoon kaysa sa mga bagay na pwede niyang kuhanin. Katulad ng panalangin niya sa Psalm 27, makikita niyo doon, di ba? Some in chariot, sabi doon, and some in horses. But we will remember the name of the Lord our God. Amen? Yun po yung minention po ni Tatay David sa Psalm 27, no? Yes, oo, may horses, oo, may chariot, pero mas higit niyang pagkakatiwalaan ang kayang gawin ng Panginoon sa kanila kung bakit sila kaya pang mas higit na ipapanalo ng Panginoon sa kanilang mga laban. Sinabi niya din ito sa Psalm 33:16-7. No king saved by the multitude of the army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver by its great strength. No? Ang isang king, hindi lang siya nananalo because of his strength. No? Nire-recognize po dito ni Tatay David ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon kung bakit po siya nagtatagumpay sa lahat po ng kanyang laban. Amen? So David brought the large amount of bronze with Solomon made bronze sea, the pillar and the articles of bronze. No po? So dito makikita natin, they gathering the treasure of Jerusalem, ano po, later, they use in the building of the temple. Ano po? Ito po yung ginamit nila, kinasangkapan po nila, ano po, sa templo po ng Panginoon. Ano po, doon po niya inalay yung mga gold, yung mga bronze at silvers na nakuha nila. Ano po? So, makikita po natin dito sa 9 and 13, na po, the glory and security of David kingdoms. Oh, at dito po makikita niya, no, sorry po, nakalimutan ko. Na dito po dito sa sakop po ng verse 3 and 8, ano po makikita natin dito on how in the view of the desire no po ng king no po na ma-build niya yung templo ng God. No po sa chapter na to, makikita niyo yung special na interest po na ginawa niya, no po, na hindi lang para sakupin yung mga kayamanan ng mga kalaban kung bakit niya hinakot yung mga gold na yon, no po. Yung purpose niya, no po, yung view ng puso po ni Tatay David, no po, na maibigay niya yon, no, not only for himself, no po, kundi para sa Panginoon. No po? So dito makikita natin even when God shut the doors for us to do work, no po, sa mga ginagawa natin, nandun pa rin po, no? Nandun pa rin po yung involvement niya, no, na tayo po ay kinakasangkapan ng Panginoon, no, kahit sa mga treasure, no, even ang kalaban kinakasangkapan niya para magamit po yung treasure, no po, ng mga anak ng Diyos to build the temple, no po, for His Son, no, para sa kanyang anak, sa susunod na paghahari ng kanyang anak, ano po yun, inihanda po yun lahat ni Tatay David, no po, pinrepare niya, no po, to be willing, sabi niya nga, to do work of preparation. Di ba, tayo din po mga magulang, no po, sa kapanahunan natin ngayon, nagpe-prepare tayo para sa mga anak natin, sa kinabukasan nila, no po, at andun po, ano, andun yung permitted, no? Hindi ibig sabihin po no, na tayo po ay nagpapagal dito sa mundong ito no para sa ating pamilya, no po. It is permitted by the Lord. No po. Makikita natin doon na yung paghahanda na ginawa niya no para sa templo na yon para sa susunod sa anak niya na pinrepare din po ni Tatay David. No po para makumpleto dahil alam niya, sinabi sa kanya ng Panginoon at napagdaanan din po natin na hindi siya ang magtatapos ng templo kundi ang kanyang anak na si Solomon. Amen? Dahil yun po ang sinabi sa kanya ng Panginoon. So dito sa 9 hanggang 13, makikita po natin the glory and the security of David sa kingdom. Amen? So di ba nga po, bawat kingdom, there's a king. So sa kingdom po na to, si Tatay David po ang king. So
So makikita natin dito kung paano na po na yung glory and security ni Tatay David sa lahat po ng kanilang mga nakuha na mga articles of gold, silvers, and bronze. Amen? So King David also dedicated this to the Lord, along with the silver, gold, and had brought from all these nations, from Edom, from Moab, from the people of Ammon, from the Palestine, from the Amalek. Moreover, Abishai, and the son of Zezuriah, killed 18,000 of Edomite, na po makalaban yon in the valley of Salt. Na po. He put garrisons of Edom. All the Edomite become David's servant. No, lahat ng Edomite naging servant po ni David. No po, and Lord preserved David wherever he went. No? Yung anointing, yung protection, yung provision po ng Panginoon, no po, as Tatay David po, binibigay niya yung glory sa Panginoon, lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon, no po? Yung glory din, nakakabahagi si Tatay David, yung katagumpayan na pinagkakaloob ng Panginoon, kabahagi po si Tatay David. Ano po? Even ang mga kaaway, ano po, binigay sa kanyang kamay ng Panginoon, no po, in His right time. In His right time, hindi sa time ni Saul, na po, kundi sa time ng anointed one na na si Tatay David. Na po, lahat ng to natalo niya yung mga ano po, Moab, Palestine, Amalek, 'di ba? Edomites, ano po, at ito po ay naging alipin, no? Ang Edomite naging alipin at Moabite naging alipin. Ano po? At sila po ay natalo sa pamamagitan ng paghahari po, no, ng ating Tatay David because yun po ang niloob ng Panginoon. No, kaya yung mga kaaway natin, tayo po, ano, bilang, kung i-relay mo sa application right now, no, it's not always rainy day. There's a covenant. There's a rainbow after the rain, mga kapatid. Meron tayo, no, sabi nga, ang anointing ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ano po, hindi pwedeng agawin ng iba. Ano po, kaya bawat isa po sa atin, niloloob ng Panginoon na dadaan tayo sa mga pagsubok, maraming panahon na sinasakop ang Israel, maraming panahon, di ba? Ikaw sa buhay mo, marami ka ring pagsubok na napagdadaanan. But kapatid, when the time is right, sabi ng Panginoon, I the Lord, says the Lord. Di ba? Siya mismo, I the Lord, sabi niya, ibibigay niya. Kaya itong panahon na to, na blessed po siya, no? Ng great blessing sa kanyang mga kamay na po, lahat ng neighboring ng nation na makikita ng Diyos, ano po, na nasasakop sa Israel, ano, makikita natin doon, we saw the hand of God on David. Nakita natin yung kamay ng Diyos kay Tatay David. Ano po, it brought him honor and gifts. No? At habang ipinapanalo ng Panginoon si Tatay David, ino-honor niya din at ginoglory niya ang Diyos. No? Na ang pagiging leader, hindi lang basta leader ka, malakas ka, great ka, gusto mo makilala, may title ka. It's not about that. Diba? The true leadership is how you honor and give glory to the Lord. Na lahat ng karangalan, na lahat ng ginagawa mo, no po, lagi mo nasa mind ang Panginoon. Na ginagawa mo to hindi para maging tanyag ka, hindi para maging mabuti ka, no? Lalo na po sa mga may title, ano po, mga pastor, mga bishop, mga ano po, hindi lang nyo basta dala ang inyong mga title. Dapat nakikita din po yung glorification na sa Panginoon ninyo nilalaan at inaalay sa bawat isa sa atin. Whether sa pinakamalait hanggang sa pinakamataas, ano po, lahat tayo, we are chosen by the Lord at lahat tayo ay we create for Him to glorify. Na po, hindi para maging great. Be a godly leader. Na kung paanong ginawa ni Tatay David na naging godly leader of Israel. Na po, he was a good leader. Na po, naging good leader siya sa lahat ng community of nation. Na po, not just as good as Israel is. Hindi lang basta sa Israel, ng bansang Israel, kundi kahit sa Juda, no, kahit sa Jerusalem, no po. Kaya dito makikita natin na tayo man po, no, nasusurroundingan tayo
Even nasa loob ka ng church, nasusurroundingan ka. Sa boundary ng church, nasusurroundingan ka rin, 'di ba? May mga tao na sabi nga po ano, mga leaders, no, mga hindi totoong nagli-lead, hindi mga totoong pastor, hindi mga totoong mga propeta, mga hindi huwarang propeta, mga ganyan. Ano po, nakasaad yan sa aklat. Ganon din tayo. No, nasusurround din tayo ng mga hindi totoo, ng mga mananampalataya, ng mga hindi totoong pastor, ng mga hindi totoo na sinasabi nila na sila ay lingkod ng Diyos. Amen? At marami din po nun, hindi lang sa labas. Minsan kasama na natin sila sa loob ng church. Kaya dito makikita natin sa kwento na to, na po, na andoon yung proteksyon ni Tatay David sa Israel. Kung paano din yung kamay ng Panginoon na tumutulong sa kanya. Na po, King David also dedicated this to the Lord. Lahat yon. No? When Tatay David received, na po, ang lahat ng mga inacclaim, na po, from the nation, lahat ng nakuha niya, nasakop niya sa mga bansa na yon, dinedicated niya po yon para sa Lord. He knew, na po, that the praise of the glory belonged to God, not himself. Kaya, hindi mahahandle ni Tatay David ang success ng buhay, na po, kung hindi ganun ang kanyang puso at motibo sa harapan ng Lord. Na po, yes, apparently, he got a failure, no? Nagkamali rin siya. Kung paanong ikaw at ako ay nagkakamali. Nagkaroon siya ng kasalanan, pero hindi yun naging hadlang na po nakasangkapanin siya ng Panginoon. Ikaw at ako, yes, tayo po ay lahat makasalanan. Tayo po ay marumi. Tayo ay may kanya-kanyang lumang pinagdaanan. Pero hindi yun pwedeng maging hadlang kapag ikaw at ako ay pinili ng Panginoon, inanoint ka niya, no, to lead, di ba? To serve, to give glory to the Lord. Ano po, wala pong makakahadlang. So, from Edom, from Moabite, from the people of Ammon, sa Palestine, at the Amalek po, ano, ito po yung mga city po na kung saan we learn how Tatay David get the victory. He got the victory na po to complete. God uses Tatay David to lead Israel para sa katagumpayan over the enemies na po in every direction. In every direction, sa lahat po ng direksyon, no po, na possess, no po, more of the land, no po, as God promised po. As God promised, under Tatay David reign, no po, on his time. Amen? Kaya si Tatay David po, he was able to accomplish, di po po, much. Sabi niya, he accomplished much po, no po, because of God enemies. Na po, yung kung sino ang kalaban ng Diyos, kung sino ang kumakalaban sa Israel, kalaban ng Panginoon. Na po, hindi po katulad ni Tatay Saul nung siya po ay namuno. Na po, he was consumed with the enemy. No, mas nilaan niya yung karangalan. Na po, yung karangalan na gusto niya siyang maparangalan. Compare po na po sa ginawa po ni Tatay David na ang gusto niyang maparangalan ang Panginoon. Kaya itong mga laban niya na po against the people of God, na po lahat ng katagumpayan na to, binigay niya lahat na po ang glory sa Panginoon. Ano pong binalik sa kanya ng Panginoon? And the Lord preserved David wherever he went. Amen? Ito po yung pinaka-summary ng whole chapter na to. Kung paano yung victory ng every enemy po, no po, at testimony na kung paano pinreserve. Kaya ikaw din, kung nagdadaan ka ng pagsubok ngayon, no, God is preserving you with the power in the life, in our life, no po. Sa life ni Tatay David, makikita niyo doon yung kapangyarihan ng buhay na nag-reign sa kanyang buhay. At ganun din sa'yo. No po, sa application, kung i-apply mo to through your story, alam po ng Panginoon na nagdadaan ka rin sa mga pagsubok. No, but God is preserving you. Kung bakit mo kailangan pagdaanan yan, katulad ni Tatay David, God preserved him. No po, pinreserve siya ng Panginoon. Pinatatag siya, pinalakas siya, 'di ba?
Katulad ng mga preservative na mga, 'di ba, mga itlog na itlog, 'di ba? Bakit sila pinilalagyan ng preservative? 'Di ba? Para tumagal, para tumatag. Ikaw din, bakit mo pinagdadaanan yung mga pagsubok na yan? Yung mga laban na sa buhay na yan, 'di ba? Sabi nga, hindi pa tayo dumadaan sa katulad ng pagdanak ng dugo sa paglilingkod sa Diyos. Nang katulad ng ginawa nila, talagang mano-mano po. Nakikipaglaban sila. Ikaw kapatid, may dumadanak na ba na dugo sa harapan mo? Nakikipaglaban ka ba katulad ng pakikipaglaban nila talaga? 'Di ba? Hindi. Kaya nga sabi sa bagong tipan, hindi pa tayo tumungtong sa pagdanak ng dugo sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ka susuko? 'Di ba? Bakit? Kasi every testing, there's a testimony. And every enemy na ilalagay sa yung harapan ng Panginoon, sisiguraduhin ng Panginoon na ipe-preserve niya yung kapangyarihan, no po, para sa iyo, para maging matatag ka. Kung bakit tayo binibigyan ng God's armor ng Panginoon, bakit po? Because there is a spiritual battle. Because there is a spiritual enemy. Kaya din may spiritual na armor. Amen? Be wise. Have wisdom from the Lord. Kaya huwag kang magpapatalo sa kahit anong pagsubok o nagiging boundary mo para mapuntahan mo yung gusto ng Panginoon. Para maging higit kang mas matatag. Na po, kalaban lang yan. May Panginoon tayo. Amen? At ang Panginoon po ang tutulong sa atin. And then makikita niyo dito, from 14 pababa po, no? Makikita niyo dito kung paano yung general description ni Tatay David sa pag-govern niya. No? So David, sabi niya, reign over Israel and administer judgment and justice to all his people. No po? Nag-administered po si Tatay David hindi lang ng judgment, pati po justice. Amen? There's a judgment and justice sa people. At makikita natin yon nung si Tatay David po, na po ang sumasakop, no? Itong chapter na to, makikita nyo yung victory, yung blessing and prosperity na dinescribe po sa national life of Israel during the reign of Tatay David. This is the one reason why he is generally regarded to the greatest king and the ruler of Israel ever had. Na po, this is how God wanted to reign in the life of Saul. Kung nakinig lang sana si Tatay Saul noon. But Saul, no po, niresist niya. Di ba? Niresist niya si Lord. Niresist niya and nireject niya yung espiritu ng Panginoon. Nireject ni Tatay Saul. But Tatay David allowed the God to subdue him. Nasakupin siya, na magpasakop siya, na i-absorb siya ng Panginoon. Kaya ang nangyari kay Tatay David, no po, siya po, siya ang ginamit at kinasangkapan ng Panginoon. So dito makikita natin kung paano niya nilagay yung mga fundamental duty of government, na po, he fulfilled, na po, na-fulfill niya to, yung fundamental na duty, nilagay niya yung mga duties po ng kanyang mga tao, at makikita mo dito kung paano niya inorganize yung key people of David government, no? Na hindi lang siya ang magiging leader. May mga tinanyag din siyang mga leader po, ano? Kaya ito po, makikita niyo dito si Joab, the son of Cyrus was over the army. Jehoshaphat, ito po, he became the recorder. Tapos dito makikita nyo si Sadok, si Abimelech, Sadok son of Abitub, and Abimelech the son of Abitar. Na po, ito yung makikita nyo, sila yung mga priest. Na po, sila yung mga scribe. Si Johaddai was over the Cherchite and Pelistite. The David's son were the chief of minister and king's side. Na po, so makikita natin dito, na po, kung paano po inorganize ni Tatay David yung pamamahala at pag-govern po, na po, ng kanyang kingdom. No, kasi ang king, hindi basta leader lang. Meron ka pang makakatulong at makakasama. Na po, ito po yung mga record ng mga government official, parang ganun yung ginawa niya, of Israel, na makikita natin sa verse 14 at 17. Kumbaga, si Tatay David ang king, si Joab naman yung commander of army, si Josaphat ang recorder, si Sadok Amalek ang priest, di ba? Si Shaba ang secretary, no po? At Benijai, di ba? Over the chariots of Philistine, David's son were the chief of official in the service of the king. No po?
Ganun inorganize ni tatay, no? Ni Tatay David. Binigyan niya ng pagkakataon, no po, na makapag-lead din yung mga tao kasi totoo yun, no po. Bawat leaders, bawat pastors, bawat mga nasa taas po, no? Mga ministry, even ang president, no? Lahat yan may mga opisyal. No po, lahat yan may mga under na katulong. Walang nagiging walang king na mag-isa lang na maghahari ng kingdom na siya lang mag-isa. Na po, meron siyang mga katulong, meron mga tumutulong sa kanya, sumusuporta sa kanya kung bakit. Ganon din po, no, dito sa kwento na to at sa mga history at mga kwento na nakikita natin, hindi lang to basta kwento kung bakit ngayong panahon natin, 'di ba? May mga nagli-lead, may mga leaders kasi noon ganon din po ang gawa. Kahit ngayon sa ministeryo, spiritual man 'yan, o iyan ay practical na leaders, di ba? Even sa school, meron po yan, presidente, vice president, di ba? Secretary, treasurer, ganun din sa ministry. No? Ganun yung pattern ng Panginoon na ginawa po niya. No po, kaya um, napakaganda no, ng administration no po, na ginawa ni Tatay David. Kasi hindi lang basta siya. No? Binigyan niya ng pagkakataon yung iba na makapag-lead din po sila. Ganun din sa atin. No po, nagde-disciple tayo, no? Sila din magkakaroon ng pagkakataon po na mag-lead. Ano po, dahil tayo po lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng kanya-kanyang kaloob. At ito po ay hindi pwedeng mabaliwala. Kaya dito po makikita natin sa pinaka-application ng ating istorya ng chapter po na to, no? Makikita natin yung faithfulness of God, no po? And God is reliable sa kanyang promises. Amen ba? Amen po ba? 'Di ba? Na mapagkakatiwalaan po ang Panginoon, 'no? Yung faithfulness ng Panginoon hindi puwedeng ikumpara sa faithfulness natin. Pero makikita natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ni Tatay David at hindi lang siya, sa lahat ng nasasakupan niya, 'no po, yung na God people, 'no po, kasama yon. Natatandaan natin na ang pangako ng Panginoon po ay mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya kung makikita natin yung pangako ng Panginoon mula pa sa Genesis 15, God make His promises to Abraham, di ba po, na sinabi niya doon, in the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto the seed have I given the land from the river of Egypt unto the great river Euphrates. Di ba? Yun po yung nasakop ni Tatay David. Di ba? At ito po yung panahon na yon. Sa panahon ni Tatay David, tinupad niya yung covenant niya. Gaano po yun katagal? Kaya ikaw kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo, there is the right time for you na pagtatagumpayin ka rin ng Panginoon kung paanong binigay niya ang victory kay Tatay David on his hand. Amen? So before David po, nung time niya, sa land na yon under the control of Israelite, na po, makikita natin doon yung significantly ng smaller na po kung paano na-describe doon yung promises kay Tatay Abraham. Na po? But makikita natin, God bless Tatay David at pinermitted niya po yung expansion ng influence ng Israel from Euphrates River to the river of Egypt. Amen? So God always keeps His promises. Tandaan niyo po yan. Walang pangako ang Panginoon na babalik sa Kanya. So yan po ang salita ng Panginoon. At wala rin siyang salita na babalik sa Kanya na wala po yan katugunan. No po? So the nation of Israel, in the case of this study, the faithfulness of God, no po, at ang history po na to ay mananatili po, no po, na confident tayo hanggang ngayon then that in God we trust. Ano po? Na lahat tayo na po kailangan makita natin yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na po? Yes, makakaranas tayo ng sacrifice, na po, pero yung obedient natin, laging andun din ang katapatan natin at ganun din po ang ibabalik ng Panginoon. Mag-glorify mo ang Panginoon and God will reward you and preserve you. Amen? Purin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, O God. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa history na to ni Tatay David kung saan patuloy mong pinapamalas at pinapakita sa amin kung gaano kakabuting Diyos. Kung paano, Panginoon, na ikaw ay hindi ka lang naghahari sa kalangitan, Panginoon, binabahagi mo ang glory ng pagkahari mo, Panginoon, dito rin sa lupa, parang dyan sa langit. Salamat po, Ama, sa tulong at gabay ng iyong mga banal na salita na nakikita namin kung gaano kakatapat
sa aming mga buhay, Panginoon, kung gaano ka nagmamahal sa amin sa kabila po, Panginoon, ng aming unfaithfulness. You're forever faithful, Panginoon, at hindi ka pwedeng magbago. You cannot deny yourself, Ama, na ikaw ay Diyos na mabuti, na ikaw ay Diyos na matapat, na ikaw ay Diyos na mapagmahal, at ikaw ay Diyos, Panginoon, na nagagabay. Sasamahan mo kami, Panginoon, patatatagin mo kami, palalakasin mo kami, at hindi ka Diyos, Panginoon, na nagbibigo sa lahat ng mga pangako mo. Kaya salamat po, Ama, sa buhay ni Tatay David. Nakita namin on your hand, Ama, na hindi lang siya naging great leader, Panginoon, naging great siya because He has the greatest God like you. At ganun din kami, Panginoon, sa'yo. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng kalwalhatian, Ama. At patuloy, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Ama, patuloy ka rin naming mag-glorify kung paanong kinasangkapan mo ang buhay ni Tatay David, Ama. Lord, ma-honor din namin nawa ang banal na espiritu sa aming buhay. At maparangalan ka namin, Panginoon, on your way, Panginoon. And in your way, Ama, makita namin ang liwanag, Panginoon, yung greatest light, na makabahagi kami maging ilaw at asin sa mundong ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pasasalamat, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po. Amen. Maraming salamat, Sister Veb, sa